Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, pahiya singiwi, nako, Kamara umalma kay Senator Amy Marcos. Mahal si Tamba. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga karibin natin, pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. President Marcos Jr. says to slowly bring down Philippines 17.27 trillion debt. Yan na. President Ferdinand Marcos Jr. said the government will slowly bring down the Philippines 17.27 trillion debt, assuring the public that the borrowed fund is being used to generate more jobs and invest in the upskilling of the Filipino Filipino workers. Nako, ano po ang inyong masasabi dyan? Talaga ba? Yang 17.27 trillion ay gagamitin to generate more jobs? Ano kaya ang jobs yan mga kababayan, ha? Baka ibang job yan mga kababayan. Wala naman tayong nakikitang ganoon, diba? Wala nga kayong mga project. Kung marami sana kayong project, infrastructure project, baka sakali magkaroon ng maraming jobs, diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, ha? Palaki po ng palaki ang utang natin. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson na maaaring umabot sa 23 point something trillion ang ating utang hanggang sa pagtatapos ng termino ni President Bongbong Marcos Jr. No? So ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Sabi po dito ni Speaker Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez, boses ng taong bayan aalingaw-ngaw sa 2026 budget deliberation. Ayon po yan kay Speaker Martin Romualdez. Anong aalingaw-ngaw? Hindi nyo nga marinig yung taong bayan. Alam nyo po ba kung anong sinisigaw ng taong bayan? Huwag na kayong mamigay ng ayuda. Kasi kapag namimigay kayo ng ayuda, nako po mga karibin natin, delikado. Mas malaki pa po ang napupunta sa kanila kaysa po sa taong bayan. Paano kung yan po ang isigaw ng taong bayan na wag na kayong provide or wag nyo nang budgetan yung mga ayudang yan? Sa palagay nyo po ba maririnig nyo yan? Baka maraming pag yan po ang nangyari, baka marami pong mga congressman ang magsibaliktaran, di ba? Huwag niyo po kaming lulukuhin na mag-aalingaw. Hindi niyo nga naririnig ang sinasabi ng taong bayan, aalingaw-ngaw pa, di ba? Nako po, walang ganoon. Speaker Martin Romualdez, baka kayo lang ang alingaw-ngaw, pagdating po dyan sa budget deliberation na yan. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, nasa mini BICAM ang himala, yung mga himalang nangyayari dyan, di ba? Alam na po yan ng taong bayan kung anong mga himala yan, mga kababayan. Di ba yan po yung tinatawag na insertion, no? Mga illegal na pagbabudget na wala naman sa pinag-usapan. Yan po, dyan po papasok yan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito po, ipinagtanggol ni Representative JJ Suarez mukhang mahal na mahal talaga nila, no? Mahal na mahal po ng House of Representatives itong si Speaker Martin Romualdez, sapagkat biruin mo, palaging may nagtatanggol kay Speaker Martin Romualdez. Ito pong sabi dito sa balita mga kabayan, sabi po ni Senator Amy Marcos sa kanyang naging speech, doon po sa naging debating yon, sabi niya po dito, ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang palitan nyo?
Nako, ito, umalma naman po si Suarez. Sabi po ni Suarez, no senator, regardless of stature or history, has the right to dictate who should lead the House. Diba? Diba, ganyan talaga yan mga kababayan. Palagi yan. Pag hindi si Suarez, yung ibang mga Lipores, magtatanggol at magsasalita kay Speaker Martin Romualdez. Ang tanong, ilang ayuda? Magkanong ayuda ba yan? Bistado na kayo Magkanong ayuda ba yan? Suarez, diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at ito. Pasadahan po natin ang... Eto, si Senator Chis Escudero, sinupalpal po. Kasi dahil po sa politically motivated daw. Itong nangyayari dito sa Senado. O ito mga kabayan, pakinggan po natin si Senator Chis Escudero. Truly, for accountability, or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution, or you simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth, or are you simply after revenge? Do you really want a trial, or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong, or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Remove the name, Mr. President, of the Vice President in this case. Apply the decision of the High Court, as Senator Cayetano said earlier, to another impeachable official. Would your positions be the same? Let this chamber be remembered. Napapatawa si Senator Pia Cayetano sa likod, no? Tama nga naman diba? Kung naging iba lang yan. Naging hindi yan si Vice President Sara Duterte. Ganun pa rin ba ang inyong magiging posisyon? Ganun pa rin ba ang inyong magiging paninindigan? Diba? Kahit nagdesisyon na ang Supreme Court, ganyan pa rin ba katindi ang inyong paninindigan? Siyempre hindi. Tapos sasabihin nyo, hindi walang halong politika to. Ha? Kung walang halong politika yan mga kabayan, dapat sinusunod nyo po ang sinasabi ng Supreme Court. Not for the passions we inflamed, but for the principles we upheld. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. So yan abogado to sa bagay, abogado po itong si Senator Chis Escudero, kaya naiintindihan niya yung pagiging kataas-taasan ng korte natin, Supreme Court. Supreme nga di ba? Anyway, eto pumalag naman po si Boy Ngiwi, mga kababayan, no? Eto, si Boy Ngiwi naman mga kababayan pumalag. Okay, matapos si archive ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan po natin si Ngiwi. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint Mas nakakahiya ka. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, hindi siguro narinig nito si Senator Chis Escudero, no? Na pinupulitikang nga ninyo kayo nga ang namumulitika. Ngayon, Senado patuloy ang naging Duterte Senate. Paano naging Duterte Senate? Maraming ang mga, di ba? Marami nga pong mga, yung nila ngayon, yung grupo nila. Yung natatapos lang na eleksyon, mabilis natin makalimutan. Hindi kasi mga importanteng tao ito no? Yung alyansa, di ba? May mga alyansa nga pong bumoto ng yes. Tapos sasabihin mong Duterte Senate na. Ako, ibang klase ka. Nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice-Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds
Hoy, teka lang, i-update ko lang. Hoy, Buingewe, pumunta ka na ba? Sumagot ka na ba sa sinasabi po? Ay, pinasasagot ito ng Supreme Court, mga kababayan eh. Binigyan po sila ng 10 days. Ewan ko lang kung nagbigay na ito ng kanyang affidavit, mga kababayan, doon sa Supreme Court. Para naman di ba? Doon po sa kasong indirect contempt. Nako, ngayon nanggigigil sa iyo ang Korte Suprema. Baka tuluyan ka nito. At ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. So yan mga kababayan, no? Talagang yan po ang paninindigan ni Percy Lapid, mga karibin natin. So wala po tayong magagawa dyan. Pero bakit eto nakakapagtaka? Bakit kaya lagi nilang ginagamit ang taong bayan, no? Bakit lagi nilang ginagamit ang word na taong bayan? Where in fact, sila lang naman ang may gusto niyan. Tulad nitong isang ito, mga karibin natin. Ito, taong bayan, ginamit na naman po ni Risa Hontiveros. Ito, pakinggan po natin to. Tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness? Manakot ng mga potential witness daw. Paano kung magtanim ng mga witness, di ba? Ikaw yun, di ba? Hoy, sa nga pala, mga kababayan, iimbestigahan po, pinaiimbestigahan ni Senator Robin Padilla yung mga pagtatanim, planting of witnesses ni Senator Risa Hontiveros. Di ba? Mukhang mali yata ang sinasabi dito ni Senator Risa Hontiveros. Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, taong bayan na naman, naniningil ng pananagutan, sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan. Hoy, for your information, Risa Hontiveros, hindi pong impeachment ni Vice President Sara Duterte ang nagpapahirap sa taong bayan. Ang administrasyon po ito ang nagpapahirap sa taong bayan. Bakit? Wala namang ginagawang solusyon sa mga problema natin. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin, may ginagawa ba kayo? Wala. Trabaho? Wala. May ginagawa kayo, utang. Diba? Utang ng utang, kaluwat ka ng utang, pagbebenta ng mga property ng gobyerno, pagbenta ng gold reserve ng Pilipinas. Sino ngayon ang nagpapahirap sa taong bayan? Yang impeachment ba ang nagpapahirap sa taong bayan? Risa Hontiveros. Ang requirements. Kung ang usapan naman ay due process, hindi ba't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon? Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ang Diba? Binigyan ng guidelines, di ba? Yan po ang sabi ni Senator Marcoleta. Pero itong si Senator Risa Hontiveros, pilit na gusto talagang ipagpatuloy itong unconstitutional na impeachment trial na ito. Diba? Kung kayo pong mga mambabatas ay hindi susunod sa Supreme Court, batas po yan na pinaiiral ng Supreme Court. Hindi kayo rin mga mambabatas ang magiging lawbreaker, diba? Lawmaker, lawbreaker. Ganun ba yun? Gusto nyo bang ganyan po ang mangyari sa Pilipinas, mga kababayan? Nako po, delikado po yan. Lalong-lalo na kay Senator Risa Hontiveros na mahilig. Di umano ayon po sa mga sinasabi ng ating mga kababayan, lalo na si Senator Robin Padilla,
na pinaghihinilaang nagtatanim o mahilig magtanim ng witness itong si Senator Risa Hontiveros. So anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.